Una sa ating mga balita, listahan ng mga manaysangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa, ipinakita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pulis. Ayon sa Pangulo, may ilang pulis, mga kapitan ng barangay, mga mayor, kongresista at mga hukom ang kasama sa kanyang bagong narcolist. May report si Jervis Manahan. May updated na listahan na ng mga narco-politicians si Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinakita niya ang listahang ito na magtalumpati sa harap ng mga pulis, pero hindi pa inilabas sa media kung sino-sino talaga ang mga pangalan na nandoon. Pero sabi niya, kasama raw dito ang ilang pulis, mga kapitan, mga mayor, congressmen at mga judge. If I name you publicly, it would stain your life forever. But itong nandito is the remaining. Ang karamihan kasi ngayon dito sa atin is police, pati barangay captain, few mayors, maybe 2 congressmen, and judges. Yan ang problema ko. And kung yung itong lista, ganun ang each entry niya na each page. May isa siyang pinangalanan, si Judge Hector Salise ng Agusan del Sur, na umano'y sangkot sa fixing at smuggling. Si Salise ay tinambangan habang nakasakay sa kanyang kotse noong 1 linggo lang dahil daw sa mga drug-related cases na hinahawakan niya. May mga pulis din daw mula sa Pangasinan, ARMM, QCPD, Leyte at Samar. Maingat na ang Pangulo sa paglalabas ng pangalan dahil noong unang beses na inilabas niya ang drug matrix, lumabas na may mali dito nang idawit nito si Pangasinan Congressman Amado Espino. Dahil sa pagkakamaling ito, kinailangan pa raw niya na mag-issue ng public apology. Kaya naman i-revalidate pa raw muna ang listahan na bago ilabas sa media. Samantala, sinabi ni Pangulong Duterte na may mga pagkukulang ang mga nagdaang administrasyon kung bakit lumala ang problema sa drugs. Simula raw kasi noong 1996, lumalabas na kulang sa forensic experts ang ibang tauhan para makapagsampa ng kaso. Kung ikukumpara raw sa Indonesia, mas mataas na ang ratio ng mga drug addict sa Pilipinas. Hamon niya sa mga pulis, ipagpatuloy ang pagsawata sa problema ng ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan ng pagtugi sa mga pusher nito. That is why kung police masuspend, ako ang magbayad sa sweldo, akin ang bigas, akin ang lahat, pati abogado. Kaya kung magtrabaho ang pulis, kung magtrabaho lang, marami talagang inkwentro. At alam ninyo yan, itong mga drug addict, ilan na ang pulis na matay? I have lost how many policemen today? Yan hindi tinitignan ng human rights ko. And I have to go to every place. Merong. I lose 2 policemen a day, God. Daw lang pulis yan, on the average, araw-araw, all over the country. And yet I go there, not only to show my grief, but also to show solidarity with the soldiers and the police. Keynote speaker si Pangulong Duterte sa closing ceremony ng 9th National Biennial Summit on Women in Community Policing. Diniluhan ito ng daan-daang babaeng pulis mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layo nitong patibayin pa ang role ng kababaihan sa pagpapanatili ng seguridad. Nagpaabot ng 1 milyong pisong tulong si Pangulong Duterte sa programa ng mga pulis at nagbigay ng 2,000 piso sa bawat pulis na dumalo dito. Para sa PTV News, Jervis Manahan, Davao City.